Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, pauna mensahe po ninyo ay emo. This is a good time to go on a new adventure. Ayan. So, most likely, ang iba sa inyo dito, Aquarius, siguro, there is an opportunity for you, diba, na mag-adventure kayo ngayon. Maaaring meron kayong bakasyon, or maaaring yung mga makakasama ninyo dito, or balak ninyo makasama ay nagkataon na bakasyon din. So, siguro, ang schedule, no, nagtama, diba? Timing lang. Kaya, this is a good time na mag-go na kayo sa plano ninyong pag-adventure. We have the energy of the Kiwi. Do a walking meditation each day for the next week. Wow, very specific. Very specific ang suggestion na to sa inyo, yung message na to sa inyo na mag-walking meditation kayo sa bawat araw for next week. Wow. Siguro nakabakasyon din kayo, no? And you have time to do walking meditation. So, go for it, Aquarius. Makakapag-meditate ka na. At the same time, makakapag-exercise pa ang inyong katawan. Hindi ba? So, what else? We have Shark. Trust your instincts to discern the truth of the situation. Ayan. So, pakinggan ninyo ang sinasabi sa inyo ng inyong inner voice, no? Dahil maaaring naghihingi din kayo ng guidance from the divine, nagdadasal kayo for clarity, no? At kaya siguro ito magkakaroon din, para magiging malakas din ngayon ang ano ninyo, ang psychic ability ninyo, no? At kaya naman iniimbitahan din kayo dito na pagtiwalaan mo yung instincts mo, no? Yung iyong intuition para mahanap ninyo yung totoo or katotohanan, no, sa iyong sitwasyon. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have energy of the tortoise. You're too fragmented. So, do whatever it takes to get grounded. Ayan. So, meditation would help a lot, no? Dito, Aquarius, kung talagang kayo ay litong-lito, confused, naguguluhan, na nababagabag, or for whatever reason, you know, you are experiencing siguro a low vibration energy. Kaya, ungrounded kayo. So, makakatulong ng malaki sa inyo yung pagma-meditate, no? At saka kailangan din natin minsan na talagang mag-engage tayo sa physical activity. Kaya yung walking meditation na to is perfect. Siguro ang iba sa inyo, kaya kayo may mensaheng ganito kasi nagawa na ninyo ito before. Maring magkasama ang walking, ang pagwo-walking at saka yung pagma-meditate ninyo, or siguro dati na talaga kayo nagma-meditate and also dati na kayong nagwo-walking talaga as exercise. Kaya maaring ito ang suggestion sa inyo na why not combine the two, diba? They are as effective as sitting down sa bahay at nagme-meditate kayo doon, no? So give it a try, no? If lalo na kung nagawa na ninyong dalawa yung walking at saka meditation, no? Before. Malaking tulong yan para mag-ground din yung muli ang inyong sarili at makabalik kayo sa sentro, makabalik kayo sa inyong core, no? We have humpback whale. Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument, or listening. Ayan. So, siguro din, Aquarius, ang karamihan sa inyo dito, music lover, no? At maraming iba't ibang paraan siguro ang ginagamit ninyo. I mean, yung relationship ninyo with music, maaaring kumakantang iba sa inyo, nagsusulat ng kanta, or siguro ang iba sa inyo nagpe-play ng instrument, or siguro nagsa-sound trip lang kayo madalas. So, depende sa inyong sitwasyon, ano. Maybe lately nagkaroon kayo ng disconnect with the music. Maaaring lately hindi na ninyo ito nagagawa for some reason. Kaya parang pamukaw ito sa inyo. Minimensahe kayo dito na get back to it, no? Get back to what you love to do, which is listening to music or playing instrument or writing music, kasi this is essential sa inyong healing na kailangan ninyo sa ngayon. Or makakabuti ito para sa inyong well-being, no? Makakatulong sa inyo na makapag-relax kayo when you are listening to music. Depende rin sa tipo
ng musika na gusto ninyo ding pakinggan. We have rattlesnake. The experiences that you're presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Ayan, so siguro ang iba sa inyo dito nasa nakaka-experience kayo ng spiritual awakening, no? Or maybe nasa spiritual journey na ang iba sa inyo sa ngayon. Kaya naman, may mga sitwasyon talaga na dumadating kapag nandoon tayo sa journey na yan na nakakawindang. You know, as my experience, no? Maikwento ko lang. Minsan nakakawindang kasi mararamdaman mong parang maraming questions, no? Kasi hindi mo nga naiintindihan. Parang weird ang mga nangyayari. So, you tend to ask yourself, bakit ako? Bakit ngayon? Bakit sa akin nangyayari ang mga ganito? At bakit nangyayari ang mga ganito? What for? Diba? May mga ganun eh. Kaya maaring may ganyan din kayong sitwasyon sa ngayon. At maaring ito ang kasagutan sa inyo. No? Na yung mga na-experience ninyo ngayon, that is an initiation sa inyo. Kasi you have that purpose of healing the world or healing people around you, and you're being called now to fulfill, no, that that purpose in life ninyo, which is to be a healer, no? So sana mas maintindihan nyo na sa ngayon, no? Kung meron kayong, kung nagra-resonate ang mensaheng ito sa inyo. We have energy of the condor. You're too enmeshed in the situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. Yeah, that's true. Kasi mas magiging, kung alam ninyo, kung nakikita ninyo ang all four corners of your situation, it's definitely going to help you na maging mas effective at mas efficient yung ninyo, yung magiging decision ninyo or ang verdict ninyo kumbaga sa inyong sitwasyon or kung ano man ang pangyayari sa buhay ninyo. Kasi nakita nyo, no? You were able to see the heart of your situation. Hindi lang kayo nagbase sa judgment ninyo doon sa kung ano lang yung na-reach ng inyong paningin, no? Hindi lang yung kung ano nasa harap ninyo, nasa tabi ninyo, nasa likod ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.